3, doon lang ako nakabangon. Lumabas ako sa may terrace namin, lumabas ako sa kwarto. At medyo nag-exercise ako at medyo naka-recover na konti. Pero gano'n pa man, ay hindi. At naisip ko tuloy, baka ako sumunod na ako kay Tito Kate. Kasi si Tito Kate, kasi sa pagkakaalam ko, ang kamatayan at ang birthday ay hindi naglalayo. Laging magkatikit yan. Kung magkalayo tagal na yung 2 buwan. Di ba birthday ni Tito Kate? Kailan yun? 21 before. Kaya sabi ko, baka ako malapit na April. Kaya sabi ko, kaya ganito. At nakakita ko pa sa YouTube, nanonood ako, sabi ko sa doktor, ang kamatayan daw ay nagsisimula sa binti, pataas. Kaya pagka kumikilap daw ang binti, agapan na makarating sa puso at yun ang katapusan. Hindi ko naman pinahahawakan niya, ang pinahahawakan ko ay ang Panginoon. Salita. May kanya-kanya tayong takdang panahon. Amen. At doon ako nananahan. Hindi ko ano-ano yung natidinig ko na sa mga propeta pa raw. So yun lang mga kapatid, at nagpapasalamat ako na ngayon talagang pinili kong tumayo dahil nais ng Panginoon na makating sa atin ang mensahe ito. Hindi lang sa akin. Amen? Kaya kung medyo nalalayo nga doon sa mga series ninyo, ay kano ba ng Panginoon ito dahil alam niyo, pag ako yung nag-aatid ng mensahe, mga 1 linggo pa pag-aaral po ako speaker, nangihingi na ako kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang nais niya, magandang balita, inapahabit sa ating lahat. Kaya ako ang unang natatanggap. Sorry po, hinihingal ako eh. Pag-pray nyo na naman katagal ako. Amen. Kasi mahalaga po itong ating pag-uusapan at ano po na pagka talaga nagkaisa tayo, mahalaga po ito ay babalik sa dati. Pati yung ating mga kapatid na nawala na rito ay babalik ng Panginoon. At yun ay nakikita ko sa aking mga alaala sa aking mga panaginip dahil marami nang nawala sa atin. Amen? Ano ko ibabalik ng Panginoon dyan? At pati yung mga iniimbitahan ko nga, kanina nga yung tricycle driver namin sinakakapit bahay ko, iniimbitahan ko, meron daw siyang ngayon, duty. Kaya pinababalik ko siya, sunduin mo na lang kami ng 11:30 sa kanya. At sa 1 linggo raw, wala siya baka makasama natin. Wala siya raw, hindi siya magbibiyay sa 1 linggo. Kasi kanina niyayaya ko sabi ko sa 1 linggo kung wala kang biyahe, sasama ka sa amin sa loob. Hindi makatakot. Siyempre hindi naman tatakot agad yan So ganoon lang mga kapatid. At yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit yung mga kapatiran na nasa ibang lugar ay may dumalaw nga sa akin nung nakaraang araw. Dinalaw ako ng mga kikakamedya dahil hindi nila ako makontak. Nakakala nila kung ano nangyayari sa akin dahil wala na akong cellphone na sira. Nagpapasalamat ako sa mga kapatid natin sa ibang lugar na hindi nila akong nakakalimutan. At katulad yun, alam ko, hindi na naman ako nalilimutan. Amen? So ngayon po ay dadako tayo sa ating pahingi mo ng konting tubig. Talagang maghapon ko mga hapon, hindi ako nakakos, nakahiga na ako. Hindi nga ako kumain ng tanghalian, hapunan, pero lang ang gana. Amen. So may kaugnayan dito sa senior na aking asawa, sa kanya-kanya, kaya lang, medyo, kasi ang aking asawa ay medyo may dinaramdam din na, alam niyo ba na bumagsak siya sa palengke nung isang araw? Maraming tumulong sa kanya. Gumulong siya doon sa may isdaan yata yun. Kaya salamat sa Panginoon na hinalayan din siya ng mga taga na suki niya. Kaya hindi, kaya sorry po kanya pa hindi kami makapag-attend dito. Dahil yung wala na mga alalay sa akin. Yung mga apo ko naka-duty ng linggo.
No? Hindi po pwede. Kaya, sa totoo sila, kung ako masusunod, gusto ko lang umuwi sa Panginoon. Dahil ito safe na, sigurado na. Pero ganun po, dalangin ko, yung kalooban niya ang mangyari, hindi yung kagustuhan ko. Amen. So ngayon po ay darako tayo sa ating mensahe, ngunit tayo muna ay manalangin. Panginoon, sa oras nito, sama-sama po kami, Panginoon, ay yung mga anak sa lugar na ito. Sama-sama kami tumutulog sa iyo sa oras na ito, Lord God. Nabigyan mo ng lakas ang bawat isa sa amin, Panginoon. Buksan mo aming mga isipan. Buksan mo, Panginoon, aming mga tainga para sa iyong masalit. Marinig namin. At ito ay matanim ng malalim sa aming mga puso at tulungan mo kami magkaroon ng kalakasan na ito ay maisabuhay namin sa araw-araw. Nawa, Panginoon, naman namin ang kahulugan ng mensahe mo sa amin sa araw na ito, Lord God. At ito alam namin na magbibigay lakas, magbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa amin, sigit sa lahat sa iyong iglesia sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon, na muli mo kami pinagsama-sama, Panginoon, sa oras na ito upang ikaw ay aming purihin, sambahin, at pasalamatan, at higit sa lahat, makinig ng iyong salita sa oras na ito, Lord God. Kaya, Panginoon, gabay patnubay ko sa mga Panginoon ay banal na presensya, Panginoon, na siyang mag-ingat sa amin, Panginoon, Lord, sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pasensya na po at hinihinga ako eh. Inaasahan ko rin na patuloy niyo akong ipapanalangin na makarecover din ako dahil alam ko may nais pang ipagawa sa akin ng Panginoon. Amen? Kaya itong ating tatalakayan ngayon ay pinagmagkita kung we are called according to His purpose. Tayo ay tinawag ng Diyos ayon sa kanyang panukala, ayon sa kanyang plano. Hindi tayo ang may gusto. That's why we are here. We are called by God for a purpose. Meron siyang layunin, meron siyang gustong pagawa sa atin, at meron siyang gustong gawin sa atin. Ngunit hindi natin matatalakay lahat ito. Ang tatalakayin lang natin ngayon ay we are called according to His purpose. Amen. Kaya tayo narito, ang alam niyo ba mga kapatid, ang Diyos ang tumawag sa atin. Amen. Hindi accidente, it is not by accident that we are here. We are called by God sa kanyang purpose. May purpose sa bawat isa sa atin. Kaya nga ito, we are called according to His purpose, hindi sa kagustuhan natin. Eh kung tayo masusunod, ayaw natin eh. Amen? Gusto pa natin yung naglalamiro tayo eh. Pero tayo tinawag, nakarinig tayo ng boses ng Panginoon, kanya tayo naririto. At ating bumasahin ang Romans 8, 28 at 31. Ang sabi rito, alam natin sa lahat ng bagay. Saan? Sa lahat. Sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Okay, dito ito kahit maunawaan natin. Alam natin lahat ng bagay ay gumagawa kasama. All things work together, sabi sa English. Sama-sama, para sa lahat. At ikabubuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, may nangyayari sa ating mga bagay-bagay. Kaya nga, lahat ng bagay, lahat. Ano ibig sabihin ng lahat? Hindi lahat na akala natin magaganda, mabubuti. Kung may isa akala natin may nangyayari sa atin, pinapasa, hindi po. Kalooban ng Panginoon dahil meron siyang purpose. Amen. Sa ikabubuti natin. Katulad ng ulam, halimbawa, yung pakbet. Pagka walang ampalaya, hindi masarap. Pero pagka pinapait mo ng konti, may ampalaya, yung sumasarap. Sa buhay din natin, minsan may kapaitan dumarating. Hindi mo natin maiiwasan yan. Dahil may purpose ang Panginoon para sa kagandahan ng buhay natin, sa kabubuti natin. Amen. Hindi kung sentidor ang pinatitikim din tayo, pinapalo rin tayo ng Panginoon.
Amen? Di ba tayo mga magulang, pagka nagkakasala, gumagawa ng kasalanan ating mga anak, di ba? Minsan pinapalo natin para matuto. Hindi naman kung minsan nagkakamali tayo, hindi tayo sumunod, hindi tayo nakinig sa dikta ng banal na Espiritu. Kaya makakatikim tayo ng konting palo. Dahil sa ikabubuti natin. Amen. Kaya nga sabi, ortings lahat ng bagay. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So may layunin ng Panginoon, may purpose ang Panginoon. Kaya tayo tinawag, may pagagawa sa atin at may gagawin sa atin. Amen. 29. Sapagkat sa mulat mula ba'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Hello? Katulad ng Kanyang anak. So yun ang unang plano ng Diyos. Maging katulad tayo ng Kanyang anak para tayo maging anak din naman. Amen? Upang katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang nagiging panganay sa lahat ng mga maraming magkakapatid. Sila naniniwala rito, anak tayo ng Diyos. Amen. At si Kristo ang ating panganay. Amen. Siya yung unang pinanganak. Panganay natin siya. At tayo ay muling ipinanganak. Dati ba anak tayo ng Diyos? Hindi. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ibinabalik tayo ron. Hindi ba nung nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan? Pero ito ay nawala nung nagkasala yung unang tao, yung unang magulang natin, si Eva at si Adan. Nawala yung pagkikikita nila. Sila yung namatay sa Espiritu. Pero buhay sila sa laman. At marami tayo, at ganyan din pinagalingan natin. Dati patay tayo sa Espiritu. Pero ngayon, buhay tayo sa Espiritu at sa laman. Kasi na-born again tayo. Pinanganak na muli tayo in Spirit. Amen? Kaya tayo may isang kamatayan na, kamatayan sa laman. At wala tayong kamatayan sa Espiritu dahil meron tayong tinatawag na eternal life. Katulad ni Tito Kit, nakapiling na siya ng Panginoon. Amen. Dahil meron siya eternal life, simula nung na-born again siya. Amen. At lahat tayong na-born again, truly born again. May buhay na tayong walang hanggan. Pero meron tayong kamatayan sa physical, pero sa spiritual wala. We have eternal life. Galing sa Diyos. Amen. At yan ang dapat nating maunawaan. Kung dati katakutan ang kamatayan, ako sabi ko sa asawa ko, anytime pwede na. Dahil sigurado na ako sa Panginoon ako uuwi. Yun lang ang tiyak natin, siguraduhin natin, sa Diyos tayo uuwi. Ano man mangyari sa atin. Dahil hindi tayo nakakatiyak kung kailan tayo. Kaya kailangan yung relasyon natin sa Panginoon ay hindi mawala, hindi mapatid ang ating relasyon. Kaya yung panalangin natin araw-araw. Kaya nga bagaman kami mag-asawa, hindi na nakaka-attend. Dahil ayoko talaga, baka maging problema pa ako rito pagka bumagsak ako. Pero hindi kami nawawala. Andiyan kami mag-asawa. At minsan pag nagsishare ako sa kanya, pati kapitbahay nakakarinig. Kasi sumiiyaw ako, mahina tenga na, hindi na marinig. Amen. Huwag lang tayong mawala sa Panginoon. Yun ang importante dyan. Kahit nasa saan tayo. Amen. Ang mga pinili niya noong pag-una. Hello? Amen. Noong pag-una pala, pinili na tayo. Amen. Ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala. Huwag natin kalimutan yon. Sa sigalang atin, hindi natin kayang alisin ang ating mga kasalanan. Dahil nasa lawan pa tayo.
At ang mga pinawalang sala ay kanyang pinahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya kung titignan natin yan, akilin natin yan, hindi tayo basta-basta. Amen. Anak tayo ng Diyos. Kapatid natin si Kristo, siya ang panganay. Ay tayo tinawag, pinawalan siya na talo. Amen? Binigyan tayo ng kanyang kaluwalhatian. Amen? 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Hello? Amen. Sa Diyos ka eh. Amen? Kaya itong mga kapatid, matutunan natin. Nasa Diyos tayo. Mga kapatid. Kaya tingnan nyo, kung talagang nasa sa atin ang banal na Espiritu, pag nagkamali ka, agad andyan daw. Yes. Amen? Sa oras din yun. Kukunbi ka ng banal na Espiritu. Kaya makakapag-confess ka. Hindi ka mag-iintay pa na kung ilang araw. Hindi ba may ganyan? May Yes. araw ng pangungumpisan? Yes. Sa atin hindi. Basta't nagkasala ka, kukunbi ka ng banal na Espiritu. Mali ginawa mo, mali sinabi mo. Yes. Amen. Agad, sorry Lord. Amen. Amen. Nakakapag-sorry tayo agad. Huwag natin patagalin ang kasalanan dahil ang kasalanan ang sanhi ng kamatayan. Mamamatay ka spiritually pero buhay ka sa lupa pero patay ka sa espiritu. Kaya pagka nagkasala ka, hindi mo na i-confess yan, tuloy-tuloy yan, sige-sige. Uudyukan ka ngayon ng mga masasamang espiritu. Dididiktahan ka kung ano pa dapat mong gawin ng kasamaan. Amen? So yun yung mga kapatid. No, yung purpose ng Panginoon, kaya tayo tinawag, kaya tayo narito, yun ang purpose niya. Anong purpose niya? Isa. Ayan, ang sabi dito, ang mga pinili niya noon pa una ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay pinawagsala at ang pinawagsala ay kanyang binigyan sa 28. Ayan, sabi dito. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mas bubuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ano ba ang ginagawa ng Panginoon? May layunin siya. Mapa sa atin ang katangian ni Kristo. Kaya nga binigay sa atin ang banal na Espiritu. Sa ganang atin mga kapatid, hindi tayo magiging katulad ni Kristo, Christ-likeness. At yun ang purpose ng Panginoon sa atin. Kaya tayo narito para hubugin tayo ayon sa kawangis at larawan ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng ng kanyang mga salita. Amen? Kaya minsan ang salita ng Diyos ay matalim, matalas. Tanggapin po natin sabi ng Hebrew 12 ko, na 4:12. Nasalita ng Diyos ay matalas pa sa tabak na magkabilay talim. Kaya kung kayo sasaktan ako nagme-mensahe nito, huwag kayong magalit sa akin. Salita ng Diyos yun, matalim yun. Ako ang unang nasasaktan. Amen. So paano ba natin lalarawan ng Panginoon? Ha? Paano natin lalarawan? Basahin natin 1 John 4:7. Hanggang 21. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig sa Diyos ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay yun ang larawan ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kaya ang payo sa atin, ang utusan mag-ibigan tayo. Dahil ang Diyos ay pag-ibig pa, nga hindi tayo marunong umibig, katunayan nyo, wala ka sa Diyos. Dahil ang Diyos nga ang pag-ibig eh. Amen. Amen. So yun, ang Diyos ay pag-ibig. Sige ito pa. Mga minamahal, ayan. Nasaan na ba tayo? Dahil inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay
sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinubok niya ang kanyang anak upang maging handog para sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen. So tingnan niyo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tinignan ano ba siya. Nasa pinakamataas siya, anak siya ng Diyos. Bumaba sa pinakamababa, nang gusto lang alipin. Para ihandog ang kanyang buhay sa ikaliligtas ng lahat ng atin. Hindi ba pag-ibig ng Diyos sa atin yan? At yun ang dapat tularan. Yun ang larawan ni Kristo. Pag-ibig. Para sa lahat ng pag-ibig niya. Kung wala yung pag-ibig, magkapagdula tayo rito. Dahil pinatawad tayo ng Panginoon, yun ang huwag natin kalimutan, kaya lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Dahil ang buhay niya ang naging mitya o ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya kung ang Diyos ang para sa atin, sino lalaban sa atin? Kanina binasa natin. Yes. If God is with us, who will be against us? No. No man, no one, no one. Nothing. Dahil ang Diyos ay suma sa atin. At yun ang panghawakan natin. Amen. Kaya ako nagtatanong, Panginoon, bakit sinapit ko ito? Hindi ko sinisisi dahil may purpose yan. Kung ano man nangyayari sa atin, mayroon siyang layunin, mayroon siyang gagawin. Amen. Saan ba tayo? Yan. Mga minamahal, kung ganito kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, o yan, malinaw, dakila ang pag-ibig, maging katulad tayo ng Diyos. Kaya sabi mga minamahal, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan para makita yung larawan ni Kristo sa atin. Amen. Dahil ang Diyos ay pag-ibig eh. Kung hindi ka marunong umibig, puro kung ano-anong ginagawa mo sa buhay mo, sa kapwa mo, ibig sabihin, wala sa iyo ang Diyos at wala ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Di ba batas ni Kristo, ultimo kaaway mo nga, ibigin mo, dati tayo kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero lahat tayo inibig ng Diyos, hindi niya tinignan yung ating mga kasalanang nagawa. Ang pag-ibig ng Diyos ang umiral sa kanyang puso. At yung nais ng Diyos na maging katulad natin siya, na tayo umiibig dahil kahit na doon sa mga bagay na hindi ka ibig-ibig, katulad ng ginawa niya sa atin. Ay, ayoko na dyan. Makasalanan yan. Eh tayo ba tinanggihan ng Diyos? Hindi. Amen. Amen. Pinalay pa nga ang buhay niya eh. Amen. Yun ang larawan ni Kristo. Amen. Kaya sabi, saan ba tayo? Well, Kailan may wala pang taong nakakilala sa Diyos. Ngunit kung tayo magmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. pag-ibig. Yun ang batas ng Diyos eh, pag-ibig eh. Kahit sa Old Testament, yung tinatawag ng Ten Commandments, yung kautusan ko, nauwi lang sa dalawa eh. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Diba? Basahin niyo yung Ten Commandments. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka sasampa sa mga Diyos-Diyosan. Hindi mo gagamitin ang pangalan sa walang katuturan. Yes. Amen. O, pag-ibig sa kapwa. Hindi mo siya aawayin, hindi mo siya pagkasalita ng masasakit, Yes. hindi mo siya sasaktan. Dahil mahal mo siya. Ibig sabihin, mapag-ibig ang Diyos. Ang batas ng Diyos ay pag-ibig sa panahon ni Kristo. Dahil siya mismo ay pag-ibig. Kaya tayo, ang larawan ni Kristo bilang pag-ibig ay makita sa atin na wala tayong kaaway. Amen. Kung kayo maaway sa atin, bayan natin para natin natin. Yes. Amen. May makakadali pa sa tunay na pag-ibig. Kahit anong kasama, hindi po pwedeng manaig sa pag-ibig ng Diyos. Kahit anong ginagawa sa ibigin mo, tingnan mo. Ano ang nangyayari? Lalapit sa iyo. Amen. Ano bang ginawa niya? Ay, lahat ginawa natin eh. Amen. Kaya doon ako nagpapasalamat sa Panginoon sa ginawa sa buhay ko. Amen. Na lahat yata nagawa ko na. Yung pumatay lang, hindi. Amen. At dahil ito, pinatawad ako ng Diyos sa lahat ng aking kasalanan.
Binago niya ang buhay ko. At binigyan ako ng tamang babae para makasama ko sa buhay ko. Look at that. Hallelujah. Amen. So yung mga kapatid, nandiyo sa pag-ibig. Ano pa? Meron pa? Sabi, nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya nanatili sa atin sapagkat pinagkaroon tayo ng kanyang Espiritu. Yun nga, that's why we are nasa atin ang Holy Spirit. Binigay sa atin ang Holy Spirit para maging gabay patnubay natin. Kaya huwag tayo basta-basta nagdidesisyon. Pupunsulto tayo. Holy Spirit, pakang tama ba ito? Gagawin ko? Tama ba ito mga pinupuntahan ko? Nangyari sa mga apostol eh. Sinasansala sila kung hindi dapat puntahan ng isang lugar dahil baka kapahamakan mo ay nandun. Kaya makonsulta tayo, tama ba itong gagawin ko? Kasi kung hindi, katulad nung sinabi kanina, kinuha ng misis ko, 44 from Proverbs, there is a way that seemeth right unto man, but at the end is destruction. Meron daan sa akala ng tao ay tama. Pero ang dulo nito ay kapahamakan. Kasi hindi tayo kumonsulta sa Panginoon. Panginoon, tama ba ito? Kaya tayo, pagka-aalis tayo, bago tayo lumabas ng pintuan, hingi tayo ng gabay patnubay para may guidance tayo sa banal na Espiritu. Amen? Yeah. 14. Nakita namin at pinatutuhanan, isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Sino sanlibutan? Tayo, dati sanlibutan. Amen? Dahil ato sanlibutan ito, dati dito tayo nananahan. Pero ngayon ano? Citizen in heaven. Manlalakbay na lang tayo dito. Amen. Naglalakbay na lang tayo rito. At patungo tayo doon sa kabilang ibayo. Walang iba kung hindi ang kalangitan. Ang tunay na tahanan natin. Amen? Kaya huwag natin pag nasaan daw ang mga bagay sa sanlibutan ito, hindi na tayo tiga rito. Amen? Ang nagpapahayag na si Jesus, ang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Yan. Ibig sabihin, talagang paniwalaan natin ang Panginoon sa Diyos, anak ng Diyos yan. Pero meron pa rin hindi naniniwala. Amen? Meron pa rin hindi naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang paniwala nila, si Jesus ay tao lang. Di ba? Di ba mayroon nila yung ganyan? Milyon na kanilang membro. Na si Jesus tao lang. Hindi raw anak ng Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. At talagang terms doon, ang tunay ng terms, ay nagkatawang tao, hindi naging tao. Nagkatawan. Kaya nga may hinandang katawan para kanyang tahanan. Nung siya punta rito sa lupa. Amen? So, yan mga kapatid. Kaya kasi ulitin ko, ang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin tayo inibig ng Diyos at lubos tayo nananalig sa katotohanan ito. Amen. Yun lang ang katotohanan mga kapatid. Kasi Jesus ay tunay na Diyos, nagkatawang tao. Kaya nga tayo doon tayo hinuhubog ngayon according to the image and likeness of Christ. Kaya nga tayo ay Kristiyano. Dala natin yung Christ. Amen? Na tayo naging Kristiyano. Dahil dapat makita sa ang larawan ng Panginoon sa Kristo. Sabi ko, ang Diyos ay pag-ibig. Yan, nulit na naman dito. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kailangan makita sa atin ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan ang hindi dapat mawala sa atin. Kahit na alam mo hindi ka ibig-ibig natin. Dahil inibig tayo ng Diyos, hindi naman tayo pa-ibig-ibig. Lahat tayo, makasalanan. Lahat tayo patay sa Espiritu. Pero inibig tayo ng Diyos.
So wala tayong karapatan na hindi umibig sa kapwa. Yes. Una sa Diyos. At saka paano sabi, ibigin natin ang ating kapwa katulad ng ating pag-ibig sa ating sarili. Sinasaktan mo ba sarili mo? Hindi. Ba't sasaktan mo kapwa mo? Sinichismis mo ba sarili mo? Hindi. Huwag mo i-chismis sa kapwa mo. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Amen. Sapagkat tayo tulad ni Kristo. Yan, inulit. Sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Amen. Kaya nga doon tayo hinuhubog maging kamukha tayo ni Kristo. Hindi sa anyo, sa pisikal, kundi sa buhay. Pag-ibig. Sandali po. Wala ka na yata pag-ibig sa akin. Joke lang ako. Wala kasamang takot ng pag-ibig. So kaya huwag tayo matakot. Kung ano siya sa atin, sabi ka, sino ang laban sa atin? God is with you. Amen. Walang kasamang takot ng pag-ibig at pinawi ng ganap na pag-ibig. Ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Yes. Amen. Kahit nga kamatayan, magtatakutan mo. Eh ako nga, gusto ko magwakas na eh. Umuwi na ako sa Panginoon eh. Mangyayari na pag ako'y namatay na. Habang buhay tayo, andito tayo. Amen. Naninilahan pa tayo sa ating katawang laman. Sa ating laman. Kaya talaga, minsan nagkakasala pa tayo. Kaya yung pasasalamat tayo sa Panginoon ng Espiritu na siyang nagkukunbig sa atin. Naranasan ba natin yun pag nagkasala ka? Agad andyan. Sa loob ng 1 minuto, kukunbig ka agad eh. Mali ginawa mo, mali sinabi mo, mali inisip mo. Sorry Lord. Yes. Amen. Kaya pasalamat tayo. Pagka ganyan mga kapatid, hindi mo nararamdaman yun, wala sa iyo banal ng Espiritu. O nasa iyo man hindi kumikilos. Bakit? Dahil mayroong kang kinikim-kim na kasalanan. Amen. Yeah. Tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Ang nagsasabi, ito, pakinggan natin mabuti ito. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos. Amen. Subalit, napopoot naman sa kanya kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magagawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Amen. Kapatid mo, kapatiran dito, hindi mo kaya ibigin. Eh kasi makasalanan yan eh. Eh saan ba tayo galing? Amen. Kasi kung sinasabi iniibig mo ang Diyos, yung kapwa mo, hindi mo kaya ibigin, ay nagsisinungaling ka, nakikita mo yung kapwa mo, hindi mo maibig eh. Eh ang Diyos pa, hindi mo nakikita, sasabihin mo iniibig mo. Amen. Kaya doon tayo hinuhubog. Amen. Maging katulad tayo ni Kristo na mapagpatawad, mapagpatensya, mapagkumbawa, mapagmahal. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. And 21. Ito ang utos niya sa atin. Sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Tayong lahat dito magkakapatid tayo sa Panginoon. Si Kristo ang panganay natin. At si Kristo ay pag-ibig.
nag-iibigan tayo. Hindi tayo nagsusumbatan, hindi tayo nagtitigilan. Kung may alam natin nagkakamali ang isa nito, tayong nakakita, meron tayong obligasyon na punahin siya. At pagka pinuna naman tayo sa ating pagkakamali, tanggapin natin. Yes. Amen. Yung mga kapatid, dahil nagkakasala pa rin tayo dahil patuloy na unti-unti tayong hinuhubog ng Panginoon. Amen. Kaya ako sa John 14 sinabi nung pinuprune tayo. Pruning. Pinuputol yung mga hindi karapat-dapat kung sa halaman. Yung mga natutuyong dahon, saka pinuputol. Katulad din natin, yung hindi ka nais-nais sa buhay natin, sa ugali natin, sa isip natin, inaalis yan unti-unti. Kaya kung minsan nasasaktan tayo, ayaw natin ibigay. Lahat ibigay natin sa Panginoon. Lahat dapat ibigin natin. Amen. Huwag kayong namimili ng ibigin. Eh kasi siya, hindi, mga kapatid. Kaya siya may kasalanan o sino man, magpakumbaba tayo, unawain natin kasi hindi niya naintindihan, kanya gumawa ng kamalian ang isang tao dahil hindi niya naintindihan at hindi niya alam na may Diyos. Amen. Inaiba yung person, putol-putol ko na ano nung misis ko eh. Sa 314, meron ba? Hindi yata. Wala. Report to 18. Wala. Wala. Ay, hindi na yan. Sa English na lang, kaya mo. Yan, simple. Yan na yun. Christian. Oh. First John 3:14. Hanggang 18. Yan, 14. Ang sabi niya, we know that we have passed from death unto life. Mula sa kamatayan. Nagkaroon tayo ng buhay. Because we love the brethren. Dahil sa pag-ibig natin sa kapwa. Amen. He that loveth not his brother abideth in death. Pagka hindi ka marunong umibig sa kapwa mo, nananatili ka sa spiritual na kamatayan. Buhay ka sa laman, pero espiritu patay. Hindi ka kabilang sa anak ng Diyos dahil patay ka. Kaya nga sinabi ng Panginoon, you must be born again. Panganak ka na muli sa Espiritu. At pagka pinanganak tayo sa Espiritu, unti-unti kang huhubugin. Ayon sa wangis at larawan ni Kristo. Kaya sabi nilo, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He had loved not, his brother abided in death. Naintindihan natin. Ibig sabihin, pagka hindi ka marunong umibig sa kapwa mo, patay ka sa Espiritu. Bagamat buhay ka sa laman. Ibig sabihin, wala ang Diyos sa iyo. Wala ka sa Diyos. Ano kailangan yan? Repentance. Yes. Amen. Amen? 15. Whoever hates his brother is a murderer. Amen. Pagka namuhi ka, nagalit ka sa kapwa mo, ay ikaw mamamatay tao. Yes. Hallelujah. Spiritually, pinatay mo siya, pinatay mo ang relasyon mo sa kanya. Ang importante dito, yung relasyon, pinatay mo yung relasyon, pinutol mo yung relasyon. Kaya sabi ito, whosoever hates his brother, ang sino ang namuhi sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. And you know that no murderer had eternal life abided in him. Ang sino mang mamamatay tao ay hindi orang buhay na walang hanggan na buhat sa Diyos. Amen. Kaya nga God is love eh. Dahil hindi ka susunod, kahit nakaaway mo, ibigin mo. Amen. Hallelujah. Eh, ang ginawa ni Kristo kanya tayo, dapat matulad kay Kristo. Dati tayong kaaway, inibig tayo ng Diyos eh. Pinatawag tayo. Binigyan tayo ng Espiritu Santo. Hallelujah. Amen. Okay. 16. Hereby perceive with the love of God, because He laid down His life for us.
Binigay niya ang buhay niya ni Kristo para sa ating lahat. For us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Ibigay din natin ang ating buhay, hindi naman yung magpakamatay ka, yung buhay mo ilaan natin. Para sa ating kapwa. And 17. But whoever hates these words, good, and see his brother have teeth, they shutted up his bowels of compassion from him. How dwelleth the love of God in him? Ang sabi nito, kung nakita mo sa butong ito, ang sabi, but whoso hates the word good, and see his brother, nakita mo yung kapatid na nangangailangan. Ang sabi, and shutted up his bowels of compassion, hindi ka nabag na awa. How dwelleth the love of God? Para masasabi na sa iyo pag-ibig ng Diyos. Okay. Ang sabi nito, my little children, let us not love in word. Umibig tayo huwag lang sa salita. Neither in tongue, but in deed and in truth. Umibig tayo, pakita natin sa gawa, huwag sa salita. Amen. Kung kaya mo naman tulungan halimbawa, meron isang nangangailangan. Ang kapatid, pag-pray kita, ang panalangin walang gawa, baliwala yan. Kaya mo naman tulungan At tayo naman, ang kailangan, tinulungan tayo. Huwag naman tayo umasa ron, araw-araw. Amen. Pag tinulungan tayo, umisip din naman tayo. Na huwag tayo aasa. Pero pagka tayo may nakakaangat mga kapatid sa buhay, nakita natin may isang kapatid na nangangailangan, tulungan natin. Amen. At huwag natin ipamalita. Kasi gano'n, tinulungan ko, binigyan ko. Amen. Sikreto na lang yun. Ang Diyos na nakakaalam nun. Kasi sabi nga, anong yung ginawa ng kanan mo, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. Yes. At yun ang tinutugunan ng Panginoon. Amen. Amen. So yung mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Batas ng Panginoon yan. Ibigin mo ang Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at buong kalakasan. At ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung hindi mo ginugutom ang iyong sarili, pakainin mo rin yung nagugutom. Pahaginan mo. Amen. At yun ang pinakamagandang fasting, mga kapatid, sinasabi sa Isaiah. Amen. Nakita mo, walang makain yung kapatid mo. Ikaw naman ay laging busog, meron ka maitutulong. Yung para sa iyong kakain, ibigay mo na, mag-fasting ka na lang. Yun ang true fasting na tinatawag, sacrifice para sa sarili mo. Tinulong mo sa kapwa mo. Magpa-fasting ka dahil hindi mo na gusto yung ulam. Hindi fasting yun, mga kapatid. Amen. So, natapos na tayo ron. Tatapusin na natin, nakakatayo pa naman ako. Medyo manhid na yung pa ako. Pero, mabuti ang Diyos. Amen. So, natapos natin yung God is love. Ito naman sumunod. 1 John 1:5-10. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. God is light. At nais ng Diyos, maging ilaw din tayo. Amen. So, tapusin muna natin yun. 5-10 yan. Ano ba yun? Kung sinasabi natin tayo may pakikisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Kristo sa kanyang anak.
And then, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, sino walang kasalanan? Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Yes. Amen. Kahit nasa Diyos ka na magkakasala ka pa rin, pero hindi ka nagpapatuloy. Yes. Amen. Maraming nabigla ka, nagulat ka. Amen. May bumagsak, nagulat ka kung ano sinabi mo. Ayun, kasi, Lord, sorry. Amen. Kaya ingatan natin. Subalit, kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, yan, yun ang pagpapayag. Pangungumpisa. Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at nililisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y dapat tapat at matuwid. Amen. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. At wala sa atin ang kanyang salita. Amen. Tandaan natin, tayo nagkakasala pa rin. Hindi maiiwasan yan dahil tayo ay nasa sanlibutan. Nasa laman pa tayo. Pagka tayo namatay na sa laman, buhay tayo sa Espiritu. Yun, wala ka ng kasalanan. Pasok na pasok ka sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Amen. Kaya habang narinito tayo, tinutulungan tayo naman ng Espiritu na mamuhay sa liwanag. Dahil ang Diyos ay liwanag. Hindi tayo namumuhay sa dilim. Sa dilim o dilim. Dilim lang sa libutan. Lahat na madidilim na bagay naririto. Amen. Katulad nung araw, gabi, nadala ko sa dilim. Hindi pa ako Kristiyano. Amen. Lalo na pag-araw ng sweldo. Pagka-sweldo ko, doon na kami sa kadiliman. Ng tropa. Amen. 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 Hindi katulad ng Diyos natin, liwanag yan ang nanatili. Pero pinupuntahan namin ng araw, hindi na nanatili, patay sindi ang ilaw. Salamat sa Panginoon. Amen. Glory to God. Nagigising ako. Yes. Amen. Kaya dapat tayo magigising na tayo sa katotohanan. Amen. Dapat tayo ay mamuhay sa liwanag. Nainom ko Persian 2:7. 2:7 to 11. Hindi yata nasa akin yun eh. Ay, sa English. Brethren, I write no new commandment unto you. But an old commandment, ito yung dating utos na eh, which ye had from the beginning. Yeah. The old commandment is the word which ye had heard from the beginning. Again, a new commandment write unto you, which is the things is true. In him and in you, because the darkness is passed away, and the true light now shine. Yeah, kung totoo kasi wala na tayo sa dilim eh. May bagong liwanag na tayo nakikita. Because the darkness is past. Wala na yung kadiliman sa atin. Pas na. And the true light, yung totoong ilaw, liwanag, Yes. ay sumisikat na sa atin. Amen. Yung bagong buhay natin, dahil kay Kristo. Ano ba sabi? He that said he is in the light, ang nagsasabi siya nasa liwanag, and hate his brother. Yan, at namuhay sa kanyang kapatid, still in darkness even until now. Kayo nananatili sa kadiliman. Pag namumuhay ka sa iyong kapatid. Liwanag yan, no? He that loves his brother abideth in the light. Yung umiibig sa kanyang kapatid ang nananatili sa liwanag. And that is one occasion of standing block. At hindi siya makikisok. Ano man ang nangyari? Amen. But he that hates his brother is in darkness. Kung mayroon kang kaaway, pinamumuhian, pinagagalitan kapatid, nasa dilim ka pa rin, kapatid. Brother is in darkness. And walk in darkness. Lumalakad ka pa rin sa kadiliman. At hindi mo alam kung saan ka pupunta. Because the darkness is right. Sapagkat itong kadiliman na ito at siyang bumubulag sa iyo.
madilim ang iyong dinadaanan, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Bakit? Wala ka kay Kristo talaga. Dahil si Kristo ang liwanag, siya ang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay, sa ating daraanan, sa ating kinabukasan. Kaya ano ang sinasabi sa atin? No? Ako sa bayan. Okay. So, ang sinasabi sa atin, dito na po ako magtatapos, na si Kristo ay pag-ibig. Ang Diyos natin ay pag-ibig. God is love. And our God is also a light. Siya rin ay liwanag. Tungkol sa pag-ibig siya ay liwanag. Ano ang sinasabi niya? Sa John 8:12. Ang sabi niya sa John 8:12. Muling sinabi ni Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay nagkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kaya nga tayo hinuhubog ng Panginoon ayon sa larawan katangian ni Kristo. Siya hindi lang pag-ibig, siya ay liwanag. At ano naman ang sinasabi sa atin? Sa Matthew 5:14-16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi nakitatago. Kulang niya sa English mo nga ilagay. Again, 16. Kasi, neither do man light a candle and put it under the basket, but on the candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Yung ilaw dapat ilagay doon sa lagayan para ang lahat ng nasa bahayan ay maliwanagan. Okay. Let your shine, kaya sabi, let your light shine before man. Let your light shine. Sabi, let your light. Yung ating daw ilaw ay dapat magliwanag sa lahat ng ating tataas sa ating harapan. Sabi, that they may see your good works. Yung mga ginagawa nating mabuti. And glorify your Father which is in heaven. So, next. Think not that I have come to destroy the law of the prophet. I am not come to destroy but to fulfill. Ayun sabi. Hanggang 16 na pala. So yun lang mga kapatid ang sinasabi. Kung si Kristo ay maging ilaw, hinuhubog tayo, tayo maging ilaw din. Liwanag tayo. Paano tayo makakaakay? Bilang tayo mga kapatid ay nasa Panginoon na. Pinatawag tayo. Nadarama natin ngayon ang pag-ibig ng Diyos. Dapat ipagdama rin natin sa ating kapwa. Tayo ay nilagay sa liwanag. Dapat makita ng ating kapaligiran na tayo nagliliwanag. Kung kadiliman din lamang ang makikita sa atin, sasabihin lang, pareho lang tayo. Ay dapat magliwanag ang buhay natin. May makita sa ating pagbabago. Amen. Kaya tayo kung may mga vision, yalis na natin yan. Amen. Kailangan pag-ibig lang ang meron sa atin at walang ibang bagay. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay ilaw. Yung dalawang yun ang dapat makita sa ating magliwanag ang ating buhay sa ating kapaligiran. Kaya sa love thy neighbor. Ibigin mo ay yung kapitbahay. Huwag mo'y chismis. Amen. Ibigin natin. Amen. Pag nagluto ka ng masarap, bigyan mo. Amen. Hindi lang, totoo lang mga kapatid, paano natin ipapakita sa pamamagitan ng ating buhay. Sa atin, wala pa magsasabing tunay na nagliliwanag na tayo, hindi pa po. May kulimlim pa sa ating buhay. Kaya yun ang ginagawa ng Banal na Espiritu. Hinaayag sa atin, unti-unti nating iyalis sa ating buhay. Yung hindi tayo marunong umibig sa ating kapwa. Hindi tayo makitaan ng liwanag sa ating buhay. It's high time, mga kapatid, na tayo lumakad na sa liwanag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na sa ngayon, makita ang larawan ni Kristo sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, Panginoon, kapatid. Na sa ngayon, maglakita tayo nagliliwanag, mga kapatid. Ang lugar na ito, mapupuno ng liwanag. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Oh.
yung pangmensahe na yun ay wala akong pinagkulang kung hindi ang banal na kasulatan. At yan kita sa akin ng banal na Espiritu na isang gabi, ito ay pinahiwati sa atin ng Panginoon na ito ang nais niyang mensahe na ipahayag ko sa araw na ito. Kaya niya medyo binigyan niya ako ng kalakasan para ako ay ma-edit niya, ay ma-edit itong balitang ito. Kaya ngayon mga kapatid, tayong tunay na nagkakaisa. Awitin po natin yung We Are One in the Body